Great morning mga katindahan! Oops! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! For today's video nga mga katindahan, ayan at tama yan nabasa nyo. Oh my God! Nagpabili nga tayo ng pangalawa na naman na freezer. Oh my God! Oh my God! I'm so happy mga katindahan dahil diba, madadagdagan na naman yung ating investment. Diba? Kasi nga mga katindahan, kung bakit na naman nga tayo nag-come up sa idea na magdagdag na naman ng freezer is patok na patok ngayon ang pagbebenta ng yelo mga katindahan. Talagang ano yan, tested dito sa lugar namin kasi talagang sa umaga marami mabibilhan mga customer at dito sa amin marami din bumibili. Pero pagdating na ng mga pahapon, mga bandang alas 3, alas 4, alas 5 hanggang gabi, mga katindahan, ang mga tao namumulaklak kakahanap ng mabibilhan ng yelo. Diba? Kaya kami, syempre, i-grab natin yung opportunity na yun, mga katindahan. Diba? Kung ano nga yung hinahanap, abay siya nating ibigay sa ating mga customer. Diba? Ayan, so, ibigay ang hilig ng mga customer. Diba? Spoiled dapat ang mga customer. Kaya mga katindahan, hindi kami dalawang isip na mag-invest na naman. Magkano ang freezer? Ano yan? Nasa 20 plus. Ano yata? Mga 23,000 or 27. Ganun. Hindi ko tanda yung presyo. Pero doon nga nag-range yung presyo ng freezer na yan. At isa pa mga katindahan, bakit kami talagang nabuo yung loob na kumuha ng freezer? Kasi una, ang ginagamit lang namin is yung personal use lang namin na refrigerator, diba? So yung taas lang may freezer, maliit na pinto lang niya, diba? So nakabuo lang kami doon ng mga 10 pinakamataas na 15 peraso. Yan. So kahit pa paano mga katindahan, may bumibili. Yan. So kaya naman nagkamap kami sa idea na kumuha ng isang freezer, di ba? Napanood sa vlog ko dyan, yung ano ko, yung dating vlog ko. Yan, so kumuha kami ng isang freezer. Tapos, the more pala na nagdadagdag tayo ng mga ganyang bagay is, the more na dadami rin yung customer natin. Basta, tsaga-tsaga lang, di ba? Tsaka yung wag tayong matakot talaga na mag-invest, di ba? So dito, sa aming lugar, dahil syempre, tindahan naman ito, advantage talaga sa amin. Bakit? Di ba? Bakit advantage? Kasi, marami kasi yung mga sari-sari store, di ba? Yan ang kalaban natin sa mga ganitong klase ng RTW na tindahan. Ang kalaban natin pagdating sa mga ganyang nagbebenta ng yelo is yung mga sari-sari store. Pero ang ano kasi sa sari-sari store, ang ano kasi sa kanila is naka-close yung tindahan, karamihan, di ba? So ang customer is tatawag pa, tatao po. Siyempre, hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung mga tindera ng mga sari-sari store pag minsan ayaw nilang maistorbo. Bakit, di ba? Oo, naglalaba, nagluluto. So syempre mga katindahan, yung mga customer na bibili is nahihiya din naman, di ba? Nahihiya din tumawag kasi sino ba naman yung, diba, marami kasi yung mga nagtitinda na naiinis, ganyan, dahil naistorbo sila. Pero hindi rin naman gusto ng mga customer na makaistorbo, diba? So, dahil nga sa ganun scenario, hindi na yan lingid sa ating kaalaman mga katindahan, tayo nakaka-experience ng ganyan, is advantage na namin yun dito sa tindahan. Kasi, tingnan nyo naman, open na open yung ating labas, tara sa labas. Open na open. So, yung mga tao, pupunta dito, papasok, bibili. Tsaka, kapag dito sa tindahan, diba? Dito sa tindahan, pagka may pumasok na isang customer or kung ilan man yan, kitang-kita agad namin yan. Magkakandara pa kami lumabas para i-assist yan. Hindi pwedeng hindi. Bakit? Siyempre, diba, para maiwasan yung na mahaluan ng dumi yung utak ng mga tao, diba? What I mean is, yung baka madukutan tayo, ganyan, mabulsahan ng item, diba? Ang bibilhin lang naman pala ganun nga, yelo, ganyan, or kung ano man. Kaya pagka may customer dito, talagang takbo to the max kami. Assist kung assist, di ba? Yun yung advantage ng ganitong tindahan dahil nga, hindi kami pwedeng hindi sisipot sa customer. Unlike kapag sa sari-sari store, di ba, na nakailang tawag na ang bibili, alam naman ng tindera na, ay, Diyos ko, ang bibilhin lang dito, ano, ganito, ganyan. So, hindi agad na-accommodate. Tsaka nahiya nga yung mga customer na, bawa, kakatok pa para bumili, ang bibilhin lang naman nila, yelo, ganyan. Kaya naman yung pagbebenta namin ng yelo dito is talagang patok na patok mga katindahan. Hindi lang patok na patok, putok na putok. Ang sarap lang mga katindahan dahil nung una konti-konti lang naman yung napoproduce namin pero ngayon talaga malalayong lugar ang bumibili. Nakakatuwa talaga. Ikaw naman, di ba, dalawang freezer na? Sino ba hindi matutuwa, di ba?
So talagang hindi na namin iniisip yung gastos, yung halaga ng ref dahil may huhugutin naman tayo na pambili, 'di ba? So kung saan tayo kikita talaga, doon talaga natin nilalagay yung pera para paikot-ikot. Never ending process, 'di ba? Kung sa pagdi-display, pagtitinda, merong never ending process. Dapat sa kita din, dapat never ending process. Never ending process din yung pagdating sa kitaan, 'di ba? Kahit barya-barya lang yan, pag inipon malaki. So eto na nga mga katindahan, at nandito na nga sa loob ng ating bahay itong freezer. Yan, bagong-bago mga katindahan. Kondura ang tatak na yan mga katindahan. At same na same nga yan nung unang binili natin na freezer. Kasi ang lakas niyang makapag-provide ng yellow mga katindahan. Sabi ko nga sa mister ko, kapag mayroon na kaming mga lutong-luto na yellow, ayan, oras na para mag-harvest ng mga yellow. Grabe mga katindahan. Ayan nga, at makikita ninyo mga katindahan, ang unang freezer natin, ayan, kita nyo kung yung mga yellow bawas-bawas na, yan, pero lutong-luto mga katindahan. Nagbale-balentong na nga yung pagkakalagay natin para lang ma-maximize yung mga space. At dahil kulang nga tayo sa production mga katindahan, as in kinukulang talaga, kasi kinabukasan wala na kami maibebenta pagka naibenta na natin lahat ng mga lutong-luto. Kaya naman ayan, so pinapatanggal ko na mga katindahan yung ating refrigerator, kasi hindi na muna natin yan gagamitin. Papahingain muna natin yan, kasi nga syempre hindi naman pwedeng pagtatlo na, Diyos ko, magkano ang aabutin ng ating kuryente, di ba? Yan. So for the meantime, titingnan muna natin mga katindahan kung magkano syempre yung papatakan ng kuryente natin kapag dalawang freezer na yung nakasaksak dyan sa ating pagtitinda, diba? Yan. So, naku, grabe mga katinda, nakaka-excite talaga kung gaano ba karami yung ating magiging suki. Oh my God! Ayan mga katindahan, at nandito nga tayo sa loob ng bahay. Pakita ko sa inyo, magkatabi na silang dalawa ng ating freezer. Kondura 1 and Kondura 2 yan. So ito yung old natin na freezer, tapos ito naman yung bago natin na freezer yan. So against the light mga katindahan. Yan. So, makikita niyo mga katindahan dito sa baba, yan yung ating stock ng yellow. So, pagka ganyan yung mga gawa namin ng mga katindahan, isang araw napapaubos namin yan. Tapos, meron pa tayo dito. Ayan, diba? Ito yung ating yellow. Yan. So, dito sa bandang taas, 1, 2, 3, 4. Yan. Yung 4 na yan mga katindahan ang naipaubos na natin ngayong buong umaga hanggang ngayong oras na to. Ang oras na 3:26. Ayan. Yan. So yan na yung napaubos natin, kaya refill lang tayo ng refill. Tapos meron pa tayong pambenta dyan na mga buong buo, 1, 2, 3. Yan, 3 kasi dito mga na namin yan, stock na ulam. 1, 2, 3 layer. So 4 na layer na yung ating pinapatigas na naman, 'di ba? So pagka matigas na yan bukas, matigas na yan. Yan, so harvest time na naman tayo ulit bukas. Yan. So yan yung ating nauna ng ref at freezer. Tapos ito na nga yung pangalawa natin. Let me see. Yan, so naka-harvest na rin kami dito mga katindahan. So dapat daw kasi sa una hindi punong-puno. Konti-konti lang to nung una, 8 lang. 4, yun lang. 8 pieces lang kada layer. Pero yun, napatigas na namin. Marami na kami napatigas doon at marami na rin siya kami na dispose. Yan, so eto yung mga pinapatigas natin ngayon mga katindahan. Bali, ilang layer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Tapos dito sa ilalim mga katindahan yan yung mga na-harvest na ulit natin na mga pangbenta, diba? Yan. So, lahat ng mga sobrang tigas dito namin sa ilalim nilalagay para mabilis tayong makapag-produce ng ating mga i-harvest na naman. Yan. So, medyo matitigas na ito mga katindahan at bukas, yan. So, pwedeng-pwede ng pang lutong-luto na yan bukas. Tapos ito nga yung refrigerator yan. So dyan lang muna siya kasi hindi muna namin siya ulit bubuksan. Pag-iisipan pa namin kung pwede pa natin siyang mabuksan. Depende sa kuryente.
Tsaga-tsaga lang talaga mga katindahan sa pag-abot ng ating mga pangarap, 'di ba? Pasasaan pa nga ba, 'di ba? Makakamtan din natin ang ating mga minimithi basta't galingan lang talaga natin, 'di ba? Huwag nating ismulin yung mga barya-barya na kayang ibigay sa atin, 'di ba? Kasi kapag ka naman talaga yan ay naipon, ay talaga namang pag pinagsama-sama malaki, 'di ba? Halagang galingan lang natin talaga mga katindahan para talagang go for the win. So hanggang dito na lang muna mga katindahan itong aking video na naipapakita sa inyo regarding nga dyan sa ating dalawa ng freezer. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!